lahat, ako na pala si Ate Sarah at welcome sa ating bagong series na tinatawag na Mga Pintuan. Masaya kami na makasama kayo sa buong series na matutunan natin ang tungkol sa pagpili at kung paano makaka-epekto ang pagpili natin sa ating mga buhay. Ang mga pintuan na makikita ninyo sa series ay magrepresenta sa ating pagpili. Ilan sa mga pagpili na iyon ay patungo sa maling pagpili, habang ang iba naman ay patungo sa tamang pagpili. Pwede mo bang piliin na tumayo at kumanta para kay Jesus? Kaya tayo na tumayo, sumayaw at kumanta para sa Diyos. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law is based on these of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands that I have made. Be sure of this, I am with you always. Give us the strength to follow your love, makes
Napakagaling ninyo sa pagpiling purihin ang Diyos. Ngayon naman, panoorin natin ang kwento sa Biblia na matutunan natin kung paano ba tayo mag-decision na gawin ang tamang pagpili. Tara, panoorin natin! Istorya sa Biblia. Si Sakeo. Siya si Sakeo, na isang maniningil ng buwis at siya ay sobrang mayaman. Ang mga maniningil ng buwis ay kinakaayawan. Maraming taong tingin sa kanila ay sinungaling at mandaraya. Boo! Ha 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 ha! Si Sakeo ay naninirahan sa Jericho. Isang araw, si Jesus ay napadaan sa Jericho. Anong meron? Narito si Jesus! Woohoo! Gusto rin makita ni Sakeo kung sino si Jesus. Padaan po. Dami ko sinadaanan mo. Pero siya ay pandak upang tignan sa ibabaw ng napakaraming tao. Oh, alam mo na. Kaya tumakbo siya sa unahan sa lugar kung saan pupunta si Jesus. Umakyat siya sa puno ng sikimoro upang makita si Jesus. Nang si Jesus ay pumunta sa lugar na iyon, tumingala siya at nakita si Sakeo sa may puno. Oh, hello kaibigan. Ha? Ako? Oh, ikaw. Sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba. Ako ay manunuluyan sa iyong bahay. Oh, okay. Kaya nagmadaling bumaba si Sakeo at masayang tinanggap si Jesus. Ito ay nakita ng mga tao at sila ay nagreklamo. Tignan nyo kung anong uri ng tao manunuluyan si Jesus. Si Sakeo ay isang makasalanan. Sinabi ni Sakeo kay Jesus, ibibigay ko po ang kalahati ng aking kayamanan sa mga mahihirap. At kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses. Sinabi ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa tahanang ito. Tunay nga na galing siya sa lahi ni Abraham. Pagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Napakagandang kwento yun. Tinutulungan tayong matutunan ang tungkol sa tamang pagpili at kung gaano kahalaga ang bawat pagpili natin sa ating mga buhay. Sinabi ng Biblia sa atin na kung magtitiwala tayo sa Diyos, ipapakita niya kung anong tamang pintuan ang makakatulong sa atin para mas maunawaan pa ninyo. Kantahin natin ang ating Bible verse na mula sa Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Tara, kantahin natin lahat! Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. He will show you which path to take. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Proverbs 3:5-6.
Napakagandang Bible verse song yun at na tinuturo sa atin na pwede natin hanapin sa Diyos ang sagot sa paggawa ng mga pagpili o decision. Minsan mahirap malaman kung tama ba ang pagpili na gagawin natin sa isang situation, pero sinabi ng Biblia sa atin na pwede tayong humingi ng tulong sa Diyos palagi. Ngayon naman ay mapapanood natin ang tungkol sa batang may pagkakataon na pumili sa tama o sa maling pagpili. Tara, panoorin natin kung ano ang nangyari. Hello sa inyo! Ako nga pala si Pastor Ruel. Welcome back sa ating series na tinatawag na Mga Pintuan. Sa series na ito ay matututunan natin ang tungkol sa kapangyarihan at pagpili ng ating mga ginagawa kada araw. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na alam kong hindi niyo alam tungkol sa akin. Na ako ay isang mahusay na chess player. Gustong-gusto ko talaga ang larong chess. Lalo na kapag nananalo ko, ay napakasaya ko. Talagang napakasaya. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano laruin para maging masaya rin kayo sa paglalaro nito. Turuan ko kayo ng ilang quick tutorial kung paano maglaro ng chess. Ang una mong gagalawin ay ang aso. Isa lamang ang maaari mong ibagalaw dito, pero kailangan tumatalon-talon. Pagkatapos, maaari mo nang galawin ang mga maliliit na daga. Itong mga dagang ito ay maaaring umikot maski sa likod ng mga kalaban. Ayan. Tapos naman, itong may patusok na ito ay maaari mong ilagay sa kastilyo. Ayan. At maaari mo din itong ipatong sa kastilyo ng kalaban. Ayan. Ang kastilyo ng kalaban ay dalawa. Dalawa ang kanilang kastilyo. Pagkatapos ito, maaari mo din galawin dito. Pagkatapos ito, maaari mo na tapos ito, tapos ito. Hindi, no? Tama kaya. Ito kaya yung tamang paglalaro. Ngayon, ito namang patusok-tusok na ito ay maaari mong hawiin ang sa kalaban, pagkatapos matumba, at panalo ka na sa larong chess. At ganoon maglaro ng chess. Sigurado naman ako na ganun talaga ang tamang paglalaro ng chess. Sige, hayaan nyo na muna yon. Ito, panoorin na muna natin ang maikling kwento kung saan ay may naglalaro ng chess, tapos pagbalik natin, pag-uusapan natin ng iba pang pagpili na nararanasan mo.
Kung nakita ninyo sa maikling kwento, ang batang lalaki ay may nagawang maling pagpili o desisyon at hinayaan na ang kanyang emosyon pero napagtanto niya na mali ang kanyang nagawa. At kaya naman, nakita natin na naagawa siya ng tama pagpili o desisyon at nagpakita ng good sportsmanship. Kahit na siya ay natalo at hindi masaya, meron pa rin siyang joy o kagalakan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng kaligayahan o pagiging masaya sa kagalakan or joy? Halimbawa, ako ay masaya kapag nanalo ang aming team at ako naman ay malungkot kapag kami ay natalo. Parang taas-baba ang kaligayahan na parang lumulutang-lutang lang at nararanasan natin sa buhay. Hindi ito tuloy-tuloy. Pero ang joy o kagalakan ay tuloy-tuloy na kahit hindi maganda ang nangyayari, ay meron pa rin kagalakan. Kahit manalo man o matalo o hindi naging maganda ang sitwasyon, talo man sa contest o sa laro, meron pa ring joy sa buhay. Ang joy ay nagbibigay ng encouragement kahit sa kalagitnaan ng hindi magandang pagsubok, na ang joy ay kapayapaan na alam natin ang Diyos ang may kontrol. Ang kalungkutan ay emosyon na nilikha ng Diyos at okay lang naman na malungkot tayo. Pero wag naman natin hayaan na ang kalungkutan ang kumontrol sa ating nararamdaman. At sa pagkilos, hayaan ninyo magbigay ako ng halimbawa. Sina Pablo at Silas ay nasa kulungan at sinubukang gumawa ng tama pero kinulong sila. Ang lugar na iyon ay madilim, madumi, mabaho, makalat, at parang kagubatan. Pero imbis na madismaya at malungkot, sila ay nagsimulang magpuri sa Diyos. Pero bakit nila nagagawa ang bagay na iyon? Ito ay dahil meron silang kagalakan. Meron silang encouragement at kapayapaan sa kanilang mga puso na kahit hindi maganda ang nangyayari sa kanila, alam nilang si Jesus ay kasama nila at may kontrol sa sitwasyon. Tulad na lamang nitong binoculars. Gagamitin ko ito at nakapokus lang ako sa isang direksyon. So kung titingin ako sa kaliwa, makikita ko ang lahat ng nasa kaliwa. Yun. Uy. Pero kung titingin naman ako sa kabilang gilid, hindi ko makikita iyon. So, kailangan ko mag-focus dito at ilipat ang aking tingin. Ayun! Nakita ko na! Diba? Hindi natin kayang makapag-focus sa dalawang lugar sa parehong oras. Sina Pablo at Silas ay gumawa ng tamang pagpili na nag-focus lamang sila sa magagandang bagay na ginawa ni Jesus sa buhay nila. Hindi sa masasamang mga bagay. Kapag ang energy ko at nag-focus lamang ako sa mga masama o negative na sitwasyon, napakahirap sa akin na mapili ang kagalakan. Pero meron tayong dalawang pintuan. Ang pintuan ng kagalakan at ang pintuan ng kalungkutan. Dapat tayong mamili kung alin sa dalawang ito, pero hindi natin kayang pagsabayin ito. Kinakailangan nating mamili. Anuman ang mangyari sa iyong buhay at sa mga naapaligid, ay pwede mong piliin ang kagalakan at magkaroon ka ng lakas ng loob at kapayapaan sa iyong puso na alam mong lahat ay magiging okay. At iyan ang panalangin ko sa inyo, na piliin mo ang kagalakan upang maranasan ang tunay na kagalakan na mula sa Diyos. Paalam sa inyo at mahal ko kayo. See you next time. Bye-bye. Wow! Sinulungan tayo ni Pastor Ruel kung paano maunawaan ang kahalagaan na gawin ang tamang pagpili. Saka napanood natin sa maikling video kung paano nakaka-epekto ang pagpili ng bata sa kanyang buhay. Katulad ng bata sa video, dapat natin alalahanin na piliin ng maparangalan ang Diyos. Ngayon, oras na para mapanood si Pastor Ruel at ang mga makapit
sa bagong game show. Kaya, humanda na kayo para makinig at matuto sa Tao Po! Tao po! Sila! Ang Macbets ng bagong game show kasama ang inyong host na si Pastor Ruel! Kumusta mga kaibigan? Welcome sa Tao Po. Ang game show na ito ay tungkol sa mga pagpili. At sa araw na ito ay may dalawa tayong grupo ng Macbets na magtutunggali para may pagkakataon na mapaglaro sa Tao Po at mapagpili ng grand prize. Kaya naman, meron ang isang katanungan para sa inyo. Handa na ba kayo? Ngayon, ipapakilala ko na sa inyo ang Orange Team. Ang Orange Team ay sina Kyla. Hi Kyla! Hi po! Ang ka-teammate mo naman ngayon, Kyla, ay si Lito. Hi Lito! Hi po! So, Kyla at Lito, ano ang pakiramdam ninyo sa laro natin ngayon? Hindi ko nga po alam kung bakit ako naitugit. Medyo kinakabahan po. Oh, okay lang naman iyon. Naunawaan ko dahil ngayon, paglalabanan ninyo ang isang napakagandang premyo. Masaya akong naitanong mo yan dahil paglalabanan ninyo ay ang pagiging cool at ahangaan ng iba. Ito ay ang pool floaty. Talagang sigurado ako dyan. At ngayon naman, ipapakilala ko sa inyo ang magiging kalaban ninyo. Ang Yellow Team na sina Cora at si Isko. Last week, kayong dalawa ang nanalo sa ating Tao Po. Sa tingin nyo ba, magagawa niyo ba uling manalo ngayon? Yes po sa tingin ko po. Oo nga po, tingin ko yun po. Gusto ko po talagang sinilalaman ng game. Okay, sige, tingnan na natin ngayon. Ang laro natin ngayon ay tinatawag na Pala-Isipan. Sa larong ito, ang mga manlalaro ay kailangang gamitin ang kanilang kakayahan sa pagbuo ng puzzle upang malaman kung ano ang huling pirasong nawawala. Meron silang tig-3 piraso ng puzzle na pagpipilian at kailangang piliin ang huling piraso na kukumpleto sa puzzle. Ngunit isang team lang ang maglalaro sa ating Tao Po. Okay, heto na ang ating puzzle. Wow! Mga alagang hayop sa bukid. Maganda talaga yan. Pero tandaan ninyo na ang game na ito ay tungkol sa pagpili. Nakikita ninyo ay may isang piraso na nawawala. Ang nawawalang piraso ay nasa harapan ninyo. Kaya kailangan ninyong piliin ang tamang piraso ng puzzle na ito. Kaya tingnan maigi ang puzzle at ganoon din ang mga pirasong nariyan sa inyong harapan. At piliin ninyo ng maigi. Ano sa tingin mo, Isko? Tingin na lang siguro. Ayun. Siguro, ano na? Pero paano natin malalaman? Tingnan mo yung pugi. Siguro, ito lang. Sige. Okay, time's up! Ngayon, unahin natin ang Yellow Team. Alin ang piraso ng palaisipan ang napili ninyo? Ito po. Oh, ito ba ang napili ninyo? Opo, ilan po. Okay, tingnan natin kung tama ba yung piraso ng palaisipan na napili ninyo. Kung sasakto ba ito o hindi. Sana magkasya. Sana nga, pagkasya. Ay, naku, pasensya na, Cora. Mali ang napili ninyo. Pasensya na talaga. Oh, sayang. Okay lang yan, Cora. Kaya mo yan. Okay, tumungo naman tayo sa Orange Team. At tingnan natin kung ano ang kanilang napili. Okay, Orange Team. Ano ang napili ninyong piraso ng palaisipan? Ang pinipili po namin ay ito.
Ito ba ang napili ninyo? Opo, ilan po? Okay, sige, subukan natin ha. Nakagana ko. Huwag ka mag-alala. Ang kaso yan, wala lang. Wow! Tama ang napili ninyo! Congrats, Orange Team! At ngayon, tutungo na tayo sa tao po. Sa round na ito, tandaan nyo, na iisa lamang ang pwedeng maglaro sa tao po. Kaya sino-sino ang maglalaro? Kaya lang. Hindi ako. Hindi sila gagawa nun. Kasi ikaw ang gagawa nun. Ako? Oo, ikaw. Ikaw dito. Ikaw ang maglalaro. Okay, dito. Sana handa ka na sa laro na tao po. Sa tao po, isa sa manlalaro ay may pagkakataon na makagawa ng isang malaking pagpipili. Sa likod ng isang pintuan ay ang grand prize! At sa likod naman ng isang pagpintuan ay isang tambak na mabahong medyas ni Lito. Ano kaya ang pipiliin nila? Okay, Lito. Meron kang malaking responsibilidad sa pagpili. Pero meron akong sasabihin na nais mong malaman. Sasabihin mo sa akin kung saan pintuan ako mananalo? Hindi! Pero gusto ko malaman. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Anuman ang pintuan na mapili mo, ay maaaring pa rin mapanalunan ang prize niyo. Talaga po? Oo naman. Pero hindi iyon ang prize na nasa isip mo ngayon. Ito ang prize na magkakaroon ka palagi kahit na anuman ang mangyari. Ano po yun? Iyon ay joy o kagalakan. Ha? Magandang price naman yan. Pero paano ko yung makukuha? Makukuha mo ang joy kung pipiliin mo maging magalak. Matatandaan mo ba ang kwento sa Biblia na natutunan natin tungkol kay Pablo at Silas? Opo, sila po yung nakakulong. Hindi ako magiging masaya kapag nangyari yun sa akin. Hindi rin ako magiging masaya kapag nangyari yun sa akin. Sila ay nasa mahirap na sitwasyon, pero mas pinili nila na magkaroon ng kagalakan. Ang kagalakan ay ang magandang pakiramdam na meron tayo sa loob kahit na meron tayong masamang bagay na nangyayari sa labas. Sina Pablo at Silas ay mas pinili nilang sumamba, magpuri sa Diyos at manalangin kahit na nasa mahirap silang sitwasyon. Kaya, ito ang tanong ko sa iyo dito. Pipiliin mo pa rin bang magalak kahit anuman ang mangyari sa mapili mo, ang madumi at mabahong medyas mo dito? Hindi ko alam. Naway na kaya ko. Okay, tingnan natin dito. Pipiliin mo ba ang unang pinto? O mas gusto mong piliin ang pangalawang pinto? Unang pinto! Tao po! Okay, sige. Tingnan natin kung ano ang meron sa unang pinto. Naku, dito. Ang napili mo ay mga medyas mo. Pero sa tingin ko, pipili ko pa rin magkaroon ng kagalakan. Talaga? Opo! Oo, natalo ako at malungkot ako dahil hindi ko nakuha ang magandang sa Biblia. Pero, ipiliin ko pa rin ang magkaroon ng kagalakan. Masaya akong nakalaro at nag-enjoy talaga ako. Kaya, opo, pipiliin ko ang kagalakan. Wow! Congrats, Lito! Panalo ka! Panalo ka! Oo, panalo ka! Maaaring napili mo ang maling pintuan, pero Lito, napili mo ang tamang desisyon na pinili mong magkaroon ng kagalakan. Pinili mo magkaroon ng mabuting pakiramdam sa loob, kahit na nasa labas ay hindi naging maganda ang pangyayari. Nice one, Lito! Dito na tayo magtatapos. Pero tandaan ninyo, anuman ang mangyari sa iyo, maaari mong piliin ang magandang pakiramdam na magkaroon ng kagalakan
sa maganda o hindi magandang pangyayari. Kaya naway magkita-kita muli tayo sa susunod na tao. Ang pinaka-the best na game show sa Rockfest! Woo! Ang galing naman! Natutunan ko ang tungkol sa pagpili sa game show yun. Ngayon, oras na rin upang mapanood si Lito sa may sariling version ng Tao Po! Ito ang tao po kasama si Lito. Kamusta kayong lahat? At welcome sa Litos! Ako yun! Version ng tao po. Kung saan may mga tanong ako at ibibigay ninyo ang mga sagot. Kapag nasagutan ninyo ang tanong ng tama, makakakuha kayo ng kakaibang premyo. Ito ang Tao Po Trophy Sticker! Yay! Okay, wag na tayong magsayang pa ng oras. Gawin na natin! Ang unang tanong ay practice na tanong lamang. Ano ang aking pangalan? Pipiliin mo ba ang unang pinto kung sa tingin mo ang pangalan ko ay Cardo Dalisay? Pshing, pshing! Piliin mo naman ang pangalawang pinto kung sa tingin mo ang pangalan ko ay Lito. Sigurado ka na ba? Gusto mo ang pangalawang pinto? Okay, pagbilang ko ng 3, sabay-sabay nating sabihin pangalawang pinto, tao po. At kailangan ninyo kumatok. Nakuha nyo ba? Okay. 1, 2, 3. Pangalawang pinto, tao po. Yay! Tama ka. Ako si Lito. Binabati kita. Ang unang tanong sa kwento natin sa Biblia ay tungkol kina Pablo at Silas. Saan nila kailangang pumunta? Piliin ang unang pinto kung sa tingin mo ay kailangan nilang pumunta sa Manila Ocean Park. Piliin mo naman ang pangalawang pinto kung sa tingin mo ay kailangan nilang pumunta sa kulungan. Pangalawang pinto, sa tingin mo ang sagot? Kung sigurado ka na, pagbilang ko ng 3, sabihin mo, pangalawang pinto, tao po. 1, 2, 3. Pangalawang pinto, tao po. Yay! Tama ka. Sina Pablo at Silas ay ipinatapon sa kulungan. Sunod na tanong. Paano mas pinili nila Pablo at Silas ang kagalakan habang sila ay nasa kulungan? Piliin ang unang pinto kung sa tingin mo na pinili nilang maging magalak sa pamamagitan ng pag-awit at pananalangin sa Diyos. Piliin mo naman ang pangalawang pinto kung sa tingin mo pinili nilang maging magalak sa pamamagitan ng pagnguso. Ano? Sa tingin ninyong lahat ay unang pinto? Kung sigurado ka na, pagbilang ko ng 3, sabay-sabay nating sabihin, unang pinto, tao po. 1, 2, 3. Unang pinto, tao po. Yay! Pinili nilang maging magalak sa pamamagitan ng pag-awit at pananalangin sa Diyos. La 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 la. Ito na ang huling tanong. Kapag nasagutan mo ito ng tama, makakakuha ka ng premyong ito. Kung handa na kayo, maaari ko bang marinig ang tunog ng elepante? Uhuy! Ito na ang tanong. Kailan natin maaaring piliin ang kagalakan? Piliin ang unang pinto kung sa tingin mo ay maaari nating piliing maging magalak kapag tayo ay masaya lamang. Piliin naman
ang pangalawang pinto kung sa tingin mo maaari natin piliing maging magalak sa kahit anong oras? Sa tingin mo, ito ay unang pinto. Oh, no, 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 no. Mas maganda ang pangalawa. Okay, kung sigurado na kayo, sabihin mo, pangalawang pinto, tao po. 1, 2, 3. Pangalawang pinto, tao po. Yay! Nagawa mo! Maaari natin piliing maging magalak sa kahit anong oras. Ngayon ay nanalo ka ng Taupo Trophy Sticker! Ikaw ang Taupo winner sa araw na ito. Kaya, naway samahan mo uli ako sa Taupo! Sino yan? Ang nag-iisang game show ng Macpet. Bye-bye mga lobo! Natutunan ninyo ang tungkol sa paggawa ng tamang pagpili ngayon buong isang linggo. Natutunan ko rin na pwede tayo humingi ng tulong sa Diyos palagi na gumawa ng tamang pagpili at makakatulong din ang Biblia. Kahit na nakakagawa din tayo ng mali pagpili, ang Diyos ay mahal ka pa rin. Hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Palagi ka pa rin niyang tutulungan na gumawa ng tamang pagpili o decision sa susunod. The best talaga siya at mahal ka niya at syempre kami rin. Makita ulit tayo sa susunod. Paalam!